Good morning, everyone. This is Dr. Ron. Nag-aaga ako ngayon kasi pupunta pa ako sa Mandaluyong office namin today, no? May mga titingnan tayong pasyente doon. Anyway, nag-post ako about doon kay kay Adam, yung Australianong makwa. May mga siguro I'd say mga 70% na gets. Tapos may mga 30% na hindi na-gets. Okay. Explain ko sa inyo, para doon sa mga hindi na-gets. Alam ko naman na hater kayo. Hindi rin kayo makikinig dito sa mga sinasabi ko. Pero, I'd still waste my time explaining this to you. Doon sa mga kababayan natin hindi intindihan doon sa yung ginawa kong video, no? Kung ba't ko siya ginawa ng ganung pattern, no? Kasi, if you're gonna watch yung video ni Adam, sabi nga ng iba, a damage. A damage daw yon, a damage. Malaki daw damage sa utak, a damage. Sabi ako siguro adami. Siguro adaming sinasabing mali. Adaming kabalastugan, adaming katarantaduhan. Yun siguro masasabi ko diyan. If you're gonna watch his videos, he started with labeling. Yung ano lang, parang nambubus ka lang. Nambubus ka siya. Parang, ikaw, wala ka, ikaw, ganun ka. He started with that, no? He started with that. Kasi para ma-level, makita ng mga Pilipino kung paano, hey, good morning po sa lahat, by the way. Makita ng mga maraming Pilipino, mga kababayan natin kung paano gumawa ng video to si si Adam. Adaming sinasabi, adaming mali sinasabi, adaming katarantaduhan. Okay? Apparently, ang style nito, buskahan. So nakita ko, buskahan pala style ng video nito ni Kupal, ano. Then fine. Bubuskahin ko rin siya. Total yun ang gusto niya eh. Ang ginagawa niya, yung mga vloggers natin Pilipino, binubuska niya lang. Binubuska niya. Yun ang style niya kasi nagpaparami siya ng subs, nagpaparami siya ng followers sa YouTube, no? Tapos, ang ginagawa niya, kinukuha niya yung mga sinasabi natin, no, sinasabi ng mga vloggers out of context. Basta out of context. Out of context yung gagawin yun para lumabas na tama siya. Sa madaling salita, people don't even get his point. Ang nakikita lang ng mga tao sa kanya kasi nag-label siya, ay ano ka Dr. Ron, you're wrong. Yun lang sabihin niya, di ba? Magle-label siya ng gano'n. Sabi ko, nung nakita ko yun, sabi ko, okay, senseless itong taong to. May seryosohin itong mukhang unggoy na kupal na to, no? So, ba't ko seryosohin to? So, gumawa ko ng video, pinakita ko doon na umiyak-iyak siya kasi binimanda siya ni Doc Farah. Pinakita ko doon na yung laban ng Gilas Pilipinas, di ba? Kasi sinasabi na, Doc, imagine mo si Adam nagpakita ng proof, ng evidence ng claim niya. Na ginugol niya, by the way. Pero binibig yung mga tao, may proof siya. Oh. Pero ikaw, Doc Ron, wala kang mapakitang proof. Hinahanapan niya ako ng evidence kasama si Adam, no? Anong evidence ko daw na totoong nangyayari, yung mga nangyayari sa Pilipinas? Eto na sagot ko dyan. It's like saying, Doc Ron, i-prove mo nga na may corruption sa Pilipinas. Kasi hinahanapan niyo ako ng proof na nangyayari sa PhilHealth yan, nangyayari sa yung mga doctors, kino-convert na COVID yung patient, kaya tumataas yung cases. Pinapaprove niyo sa akin. How could I prove something na nakatumbas ng pagpo-prove ng sige nga, i-prove mo kung corrupt talaga ang Pilipinas. Siguro, sige nga, i-prove mo kung talaga may nangyayari corruption sa Pilipinas. How could anyone prove that na wala sa pwesto? Wala ako sa pwesto eh. How could I prove that? Ang masasabi ko lang sa inyo is, we could get people, kahit sa batas natin, we could get affidavits from people na dumaan sa ganyang proseso, na yung mga doktor, ang ginagawa sa kanila, kino-convert yung sakit nila into COVID. We can get affidavits. Madaling kumuha ng affidavits kung yun ang proof na gusto niyo. Pero the thing is, most of these haters don't even want proof. Ang gusto nila talaga i-dismiss tong videos natin. Ang gusto nila, hindi, stop ka na. Si Adam ang tama, mali ka. Parang, okay. Let me level with you here. Isang puti na Australiano na tinitira yung mga kababayan natin Pilipino, isang racist na Australian na walang ginawa kundi gumawa ng video para asirin yung mga vloggers natin Pilipino. Isang racist na Australian na ang baba ng tingin, ang liit ng tingin sa ating mga Pilipino, kinakapihan nyo. Kasi pinakitaan kayo ng evidence. Yung evidence niya na ginugol. Hindi nyo ba naiintindihan yung sinasabi nyo? Yung evidence nitong unggoy na Australiano na to, na racist na Australiano na to, ginugol niya. As in Google. Ang daling sino bang mahirap? Diyos ko naman, parang ang hirap mag-Google nowadays. I-screenshot mo lang, di ba? Guys, para sabihin nyo sa show us proof. Pakitaan nyo kami ebidensya. Show us proof. Di patunayan nyo rin na walang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Yun lang.
Gusto niyo ng proof sa akin? Patunayan niyo na walang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Hinahanapan niyo ako ng proof, di ba? Patunayan niyo na hindi talaga kino-convert ng mga doctors na yan into COVID yung mga simpleng ubo, simpleng tonsillitis, simpleng sipon. Patunayan niyo na hindi kino-convert ng mga medical doctors na yan into COVID yung mga bagay na hindi naman dapat kino-convert into COVID. Kasi hinahanapan niyo ako ng proof. O di, patunayan niyo muna. Kasi kayo yung may duda eh. Since kayo yung may duda, kayo magpatunay. Ako naman sinasabi ko lang dito sa inyo, ito yung sinasabi nangyayari. Ito yung sinasabi sa akin nangyayari ng mga followers natin. At the same time, meron kami first-hand experience through our family member na gano'n ang ginawa sa Pangasinan. Gusto i-convert na COVID yung lola nung wife ko. Sabi niya, i-convert natin ng COVID to para wala kayong bayaran. Sabi nung tita, ba't ko convert ng COVID? Ipupunta pa kami Dagupan. Di na kami nakalabas ng Pangasinan niya. Paano kayo pupunta ng Dagupan niya kung i-convert niya ng COVID? Wala na sabi yung medical doctor na nagpo-propose eh. Kukuha tayo ng affidavit? Kasi, andali sabihin na show us proof. Pakitaan mo kami ng proof. Sige, pakitaan nyo rin ako ng proof na hindi corrupt ang Pilipinas. Pakitaan nyo rin akong proof na hindi talaga nagnakaw ang PhilHealth ng ilang bilyon. Pakitaan nyo akong proof. Asan? Meron kayong proof? You're asking for something that is impossible to prove na kung wala ka sa pwesto. Ako rin, I'm gonna ask for something that's impossible for you to prove. Di ba? Parang, yung video ni Adam, gaguhan eh. Gaguhan yung video ni Adam. As in, wala lang, name calling, asaran, ano pa ba? So, sinakyan ko lang naman eh. Gusto mo asaran? Sure, asaran tayo. Pakita ko sa inyo laban ng gilas. Pakita ko sa inyo kung gaano kakupal itong mga Australiano na to. And yet, in spite of that, in spite of what I've shown, marami pa rin kumakampi. Kay Adam. Sabi ko nga sa'yo, ang daming kalokohan, ang daming sinasabi, ang daming katarantaduhan, Yan ang moniker niya. Since ginawa niya ako ng moniker, gagawa ko na siya ng moniker. Adam. Ang daming naniniwala na tanga, ang daming sinasabi, ang daming ginugoogle. This person is not even skilled. Etong medical doctor na to, ano ba specialization nitong tanga na to? Baka pag hinamo ko yan ng clinical skills, walang alam yan. Ito sabihin ko sa inyo. Nung nagsisimula pa lang ako dito as practicing dito sa Pilipinas, no. Syempre ako ang first practicing doctor of PT dito sa Pilipinas eh. Yung mga physical therapists, walang ginawa yan kundi sabihin sa akin, show us proof. Show us evidence of what you're doing. Puro ganyan sinasabi sa akin mga physical therapists. So ginawa ko, kasi mahal magpagawa ng mga studies, hindi basta-basta yan. So sabi ko, sige, gusto niyo ng proof? Pakitaan ko ng video proof na kaya ko magpagaling ng tao. Pakitaan ko ng mga before and after na kaya ko magpagaling ng tao. Okay? Yun, at least yun, madaling gawin yun. Kasi talaga naman yun ang ginagawa natin, no? Pero for you to ask for evidence na nangyayari na hindi totoo ba na kino-convert ng mga medical doctors? Asan ang proof mo? Kino-convert ba talaga ng medical doctors yung COVID na yan? Well, kayo magpatunay. Di ba? Patunayan nyo na walang corruption sa Pilipinas. Patunayan nyo na hindi ito nangyayari. Total kayo yung naghahamon, di ba? Kayo nakaisip, di ba? Di kayo magpatunay. Ba't kailangan ako magtrabaho niyan? Tanga ba kayo? Ngayon, ito yan guys. Kahit sa mga staff ko, hindi ko inoobligang wag magpa-vaccine. Sabi ko, it's up to you. Gusto yung magpa-vaccinate? Katawan nyo yan, di ba? Kung libre yan, tingin nyo, magba-benefit kayo. Why not? Gawin ninyo. Sabi ko nga, walang basagan ng trip, di ba? But, yun ang gusto nyo gawin eh. Di ba? Eto si Adam, ang gusto nito, maliitin yung mga kapwa natin. Gusto niya basagan ng trip ng mga vloggers, gusto niya asaran lang, gusto niya name calling lang. Di ba? Since name calling ang gusto mo, then fine, laro tayo, name calling. Adam, dami sinasabi, wala namang saysay. Wala sa Pilipinas tong tanga na to, no? Pero kung makapagsalita, kala mo kagaling. Kala mo alam lahat ng sinasabi niya. Hindi porky medical doctor magaling. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? May mga medical doctors sa lugar natin at even sa ibang bansa. Yung MD nila, hindi medical doctor. Magaling dumaldal. Yun si Adam. Adaming sinasabing mali. Adaming katarantaduhan. Yan ang problema ni Adam. Hindi doktor tong kupal na to. Paiyak-iyak pa nung dinimanda ni Farah. Kaya ko, putya, kaya pala dinimanda ni Farah to. Kasi grabe pala kakupalan nitong gagong to, no? Sabi ko nga nung inaano ko, totoo lang guys, hindi ko talaga kilala tong Adam na to. Narinig ko lang yung pangalan niya, pero hindi ko pinapanood to.
Kaya nung nakita ko yung videos niya, sabi ko, "Putya, ba't puro video nito, puro pang-aasar sa mga vloggers, puro pang-aasar sa Pilipino, puro pang mamaliit ng Pilipino." Sabi ko, ba't ganito? Tapos ang malupit, bakit may nagfa-follow dito? Bakit may nagsa-sub dito? Ang tingin nila, tama yung sinasabi ni Adam? Really? Really? When a person starts with racism, when a person starts with pang-aasar, hindi ko na panonoorin yan. Para sa akin, walang saysay yan. Kasi sinisimulan niya sa pang-aasar, sinisimulan niya sa pang-label, sinisimulan niya sa panggagancho para maitago talaga yung totoong motive niya. May napagsabi sa akin, napanood daw niya, Doc, ang gusto lang ibenta niya ni Adam yung chia seeds niya. Nagbebenta ng blender yata yan, tapos chia seeds. Ano yung chia seeds? Yung maliliit na seeds yun eh. Na ginagamit for ano daw, pampapayat nga daw iba, marami daw health benefits yun. So binibenta nito ni Adam si chia seed. Kaya po siya, hindi ako kambing. Hindi ako kabayo para kumain ng ganyang klaseng ano, no? Ganyang klaseng seeds, ganyang klaseng halaman. So, kayo na lang kung gusto niyo mag-chia seeds. Anyway guys, kung hindi niyo naintindihan yung video yung ginawa ko about Adam, maganda panoorin niyo ulit. After niyo mapanood ito, no? Obvious naman katarantaduhan lang yung ginagawa niya. So, since nanloloko lang siya, since nangaasar lang siya, di inasar ko rin siya. Maraming Australiano, hindi lahat, no, maraming Australiano ang racist. Adam is one of them. This guy is a racist motherfucker. Okay? Yung ginagawa niya, hindi ubra sa Amerika yan. Kaya niya ginagawa sa Pilipinas yan. Kaya pinapapalo yung mga Pilipino, kaya siya nagtatagalog, kasi para makuha niya yung simpatsya ng mga Pilipino. Pero totoo lang, mababa ang tingin niya sa Pilipino, maliit ang tingin niya sa Pilipino. Kala niya, ba't di siya gumawa ng video para sa mga Australiano? Ba't di niya magawa? Ba't sa Pilipino siya gumagawa? Kasi nga, alam niya, kasi puti siya, nagtatagalog siya, tatangkilikin siya dito. Maraming maniniwala sa kanya dito kasi puti siya. But it doesn't mean tama siya, no? Ang daming maling sinasabi nitong gagong to. And frankly, he doesn't have any right. Kahit sabi ko nga, kahit sa korte, hindi uubra tong tanga na to eh. Imagine mo, kung gagawa ka lang ng argument, tapos i-base mo sa Google, ang dali nun. Kahit sino pwede maghanap nun. Pero yung pinapagawa mo sa mga tao, sige, i-prove mo. Guys, kung gusto nyo, hinahanapan nyo akong evidence, asan ang proof ko? I-prove nyo rin na walang corruption sa Pilipinas. I-prove nyo rin na hindi nangyayari to. Yun lang. Yun ang hinahamon ko sa inyo. Asan ang ebidensya nyo? Meron kayo? Kasi hinahanapan nyo ako ng evidence eh. Ba't ako mag-produce? Kayo mag-produce. I-prove ninyo na hindi totoo itong sinasabi ko. I-prove ninyo na hindi nangyayari talaga na kino-convert ng mga medical doctors sa Pilipinas natin. Hindi lahat ha. May mga medical doctors sa Pilipinas natin na nagko-convert ng simpleng ubo, simpleng sipon into COVID. I-prove ninyo na hindi nangyayari yan. Pag na-prove ninyo, saka tayo mag-usap. Pero hanggat di nyo ma-prove, wala tayong pag-uusapan. Kahit mag-label pa kayo sa akin, kahit gawa niyo pa ako ng pangalan, kahit gawa niyo pa ako ng... Ang dali mambuska eh. Totoo lang, ang dali mambuska. Pero yung sabihin mo yung ano, nangyayari talaga na, bakit yung pulube hindi namamatay? Bakit yung mga badyaw hanggang ngayon namamalimos pa rin? Hindi ba tinatamaan ng coronavirus yan? Pero pag bumagyo, ang daming patay sa kalsada. Pag bumagyo, nagkalat ang bangkay sa kalsada. Bakit itong COVID na to na sinasabi lang napaka-grabe at nakakamatay, ba't parang wala akong nakikitang patay sa kalsada? Sinasabi nila kasi wala sa kalsada kasi nasa ospital. Oh, so ito palang COVID na to, namimili lang kung sino yung pwede magpa-ospital, sino yung hindi. Paano pala yung mga homeless, yung mga pulube, namamatay sila parang daga sa lungga, ganon, binungga sila, doon sila namamatay. I-prove nyo kaya na hindi nangyayari yan. I-prove nyo kaya na si doktor matino. Yung mga medical doctors dito, lahat matino. I-prove din nyo na walang gumagawa ng pagko-convert into COVID kaya tumataas ang cases natin. I-prove din nyo yan. Pag na-prove din nyo yan, saka tayo mag-usap. Ito pa, i-prove din ninyo sa ibang bansa nag-rapid testing pa. Sa maraming bansa, maliban sa Pilipinas, nag-rapid testing pa. Para lang mag-travel sa city nila. I-prove din ninyo na sa ibang bansa naglalagay ng QR code. Okay? Sa maraming bansa, maliban sa Pilipinas, bigyan niyo ako ng ilang bansa na gumagawa ng practice natin. I-prove din ninyo na sa ibang bansa, sa maraming bansa pa sa ibang bansa, na standard ang pagsusuot ng face shield. Naka-face mask ka na nga, magpe-face shield ka pa. I-prove ninyo na nangyayari yan sa maraming bansa sa labas ng Pilipinas. I-prove ninyo. Kasi ang dami yung proof na hinahanap sa akin, wala naman kayong mapatunayan. Ang dami kong hinihingi sa inyong patunay. Wala kayong mapatunayan. Paano tayo mag-uusap niyan? Di ba?
Paano tayo magkakaroon ng level field niyan? Kung ang belief ninyo, pambubus ka lang. Hindi, mali ka, mali ka. I'm like, mali agad ako? Really? Ay, yung Journal of American Medicine, gumawa sila ng study. Yung study na ginawa nila, sabi nila, pag tumalong ka galing sa taas, no, sa eroplano, 30,000 feet sa taas ng eroplano, nang wala kang parachute, pwede kang mamatay o pwede magkosto ng heavy bodily injuries. Yan ang study. Yan ang study na binibigay ko sa inyo ngayon. So, common sense naman, pag tumalong ka ng walang parachute galing sa eroplano, sa 30,000 feet, mamatay ka talaga, di ba? Common sense. Okay, guys. Anong point ko dito? Hindi ba common sense na tingnan niyo yung paligid ninyo? Bakit yung mga pulubi buhay pa rin kung talagang virulent ito? May wala namang vaccination. Bakit 2 weeks lang? Bakit 14 days lang ang kailangan ko spend sa bahay? Pag asymptomatic ako o may symptom ako, may mild symptom ako, 14 days lang ako mag-stay sa bahay, good na, okay na. Walang gamot-gamot, walang vaccine-vaccine. Bakit yung mga na-vaccine na nagpe-face shield pa rin, nagmamas pa rin? Kasi pwede pa rin daw makahawa. Anong guarantee? Sabi ko, ito like dato, anong guarantee na kapag na-inectionan ka na, hindi ka na magkaka-COVID? Ano ang guarantee? Kahit itong Adam na sinasabi ninyo, inaamin niya na hindi pa proven. Alam niya na hindi proven. Na pag na-injectionan ka, walang guarantee. Walang guarantee. Alam niya. Kahit siya sinabi niya sa video niya. Di ba? Guys, eto yan. Alam ko maraming sa inyo nalilito na, nahihirapan. Sino pa paniniwala ako? Use your judgment. Use your common sense. Di ba? Tumingin kayo sa paligid natin sa Pilipinas. Kasi tayo ang nasa Pilipinas, tayo nakakaalam nito. Walang alam itong racist na Australia na ito sa nangyayari sa Pilipinas. Walang alam itong gagong Australiano na to na walang alam kundi mag-bash ng mga vlogger na Pinoy at nire-racist ang mga kababayan natin. Walang alam to si Bulbul mukha, no? Sabi ko nga sa iyo, yung bigote niya parang bulbul na tumubo imbis na sa betlog tumubo nasa mukha eh. Walang alam to. Walang alam tong gagong to sa nangyayari sa Pilipinas. Tapos sabi niya, why are you angry, Dr. Ron? Ikaw ba hindi ka magagalit? Kinulong ka na ng 1 taon, pinapatay ang businesses, pinapatay ang mga trabaho, hindi makapagtrabaho ang mga tao. Hanggang ngayon, kina-quarantine pa rin. Ikaw hindi ka maiinis, hindi ka magsasalita, walang freedom. Bugo ka nga siguro, mapag-usap ka sa kalansay mo, tanga. Di ba? Eto use your common sense. Mag-observe kayo sa paligid ninyo. Hindi ko kayo ini-impluwensyahan. Ako, nagsasalita ako dito about my opinion. Kung agree kayo, good, pareho tayo. Kung agree kayo na may katiwalian talaga sa Pilipinas, good, pareho tayo. Kung agree kayo na may mga medical doctors na nagko-convert ng simpleng sipon at ubo at simpleng sakit into COVID, good, pareho tayo. Kung agree kayo doon. Ngayon, kung hindi kayo nag-agree sa mga sinasabi ko, ba't pa kayo nanonood sa akin? Ba't nyo ako pinafollow? Ba't para makapag-comment lang? Para makapang-asar lang? Diyos ko, sambahin nyo si Adam. Pare-pareho kayo ng paniniwala. Anong tanga na yun? Guys, madali mag-Google. Pero, mahirap i-dispute yung fact na nangyayari sa Pilipinas ngayon na maraming pulubi na buhay pa rin. Walang vaccination, walang rapid testing. Hindi natin kailangan magpa-rapid test para lang pumunta sa Cebu, sa Iloilo, sa Ilocos, at kung saan man probinsya kung galing ka sa Metro Manila. Hindi natin kailangan magpa-rapid test kung wala ka naman nararamdaman. Kasi kahit sa ibang bansa, hindi man sila nagpapa-rapid test kung wala naman ka naman nararamdaman. Ngayon, may mga bansa na gaya-gaya sa Pilipinas kasi corrupt din sila. Sabi nyo, yan ka na naman, Doc, nag-accuse ka, wala ka naman proof. O sige, i-prove din nyo na hindi corrupt ang Pilipinas. I-prove din nyo. Ba't ang Amerika, Doc, ang dami namatay? Kasi po, corrupt din ang Amerika. Simpleng corrupt din sila, SC sila, simpleng corrupt. Ang Amerika, hindi lang halata. Kasi ang Amerika, yung SAP nila, binibigay nila sa tao. Yung pera na dapat sa tao, binibigay din talaga nila. Ang Pilipinas lang naman ang namimili ng SAP eh. Kaya ba nakatanggap yan ng SAP? Ako hindi ako natanggap yan eh. Alam mo, sagot sa akin ng mga nagbibigay, ay Doc, hindi namin kayo bibigyan kasi yung bahay nyo, concrete eh. Concrete bahay nyo, hindi kayo bibigyan. Hindi lang naintindihan, may 2 matanda doon sa bahay. Yung lolo't lola ko, nakatira doon sa Nabaliches. Ako naman ay kitara lang doon eh. Kasi nga nakakondo ako, ayoko sa kondo. Tumira ako doon sa bahay ng magulang ko, no? Nung ACQ. Aba, na-witness ko talaga. Hindi daw bibigyan kasi yung bahay daw namin concrete kasi hollow blocks daw.
Saan napunta yung karamihan ng pera ng SAP na yan? Di ba? Kundi sa bulsa rin naman nila. Mahirap ipag-usap sa isang tao na ayaw ka paniwalaan na, on any levels. Hindi sila naniniwala sa mga sinasabi mo. Wala kayong pag-agrihan, wala kayong common point. Ganyan ang mga haters, ganyan ang mga trolls sa Facebook. Ang hirap kausap. Di ba? Puro, sige, show us proof. Pakita mo rin, ebidensya mo. Pakita mo rin na hindi korap ang Pilipinas. Pakita mo rin na mali ang sinasabi ko. Huwag akong hanapan mo. Ikaw nakaisip eh. Hindi ikaw maghanap. Ganun lang kasimple, di ba? Anyway, guys, good morning. Alam ko, iba sa inyo nagkakape pa, nagmamaylo pa. Ako, magmamaylo pa lang ako. Inaantay ko yung taho dumating eh. Paborito ko kasi yung taho. Inaantay ko pa yung taho dumating. So, ang gagawin natin, Pinoy eh. May ko sa taho. Guys, sa mga nagpa-follow sa akin, sa mga naniniwala, sa mga same belief as sa akin, stay chill. Kung nagpa-follow kayo kay Adam Pucha, huwag na kayo mag-follow dyan dahil katarantaduhan sinasabi niyan. Mag-unsubscribe na kayo, mag-unfollow na kayo kasi puro katarantaduhan sinasabi. It's a matter of, nowadays, it's a matter of opinion niya versus opinion ko versus opinion ng iba. Kung hindi kayo naniniwala, huwag kayo mag-follow. Di ba? Kung tingin nyo, puro katarantaduhan yung puti na racist na yan, yung racist na Australiano na yan na gumagawa ng pera sa mga Pilipino, unfollow kayo. Ba't nyo sasambahin porki puti? Hindi man, siguro man, hindi man kayo first time makakita ng puti, ano? Ang hirap sa mga Pinoy kasi, grabe yung, yung colonial mentality na porki puti, okay na. Parang, uy, okay to, puti to. Parang, really? Kasi nagtatagalog lalo, uy, mas okay to kasi nagtatagalog. Pero, anong difference? Di ba? I don't get yung fascination ng maraming Pilipino sa puti. Hindi ko magets. Pero since kanya-kanyang trip yan, hindi ko babasagin trip nyo. Okay? Anyway guys, good morning. Magtataho lang ako, magmamaylo lang ako. Mag-breakfast na rin kayo and I'll see you later.